Chapter 14. Ako ang mag-aasikaso sa kasal niyo para hindi ka na ma-stress pa, sabik na sabi ng Donya. Let her choose the theme of her wedding, Han, Don said in a controlled voice. Of course. I smiled because of the happiness inside the eyes of Donya. She's more excited about the wedding. I'm excited too, but I'm still in the process of believing that Daniel will be my husband soon. It feels surreal. Kailan ba ang gusto niyong date? I looked Daniel who was silently playing with my hands. Mapupungay ang mata niya akong tinignan. We'll talk about it later, Ma, he answered, still staring sa akin. Sure. Ang Don na ang kinakausap ng Donya tungkol sa paghahanda ng kasal. I saw the eyes of Don, peacefully watching his wife, full of love and admiration. Even when he didn't know anything about the plans for the wedding, he still listened attentively to Donya. He loves the Donya, maybe he's silent but his love for her was unconditional. This must be the reason why Don chose to leave my mother, and chose her instead. Hindi ako naniniwalang pinakasalan niya lang ito dahil nagdadalang tao na. Hey! I looked him when he tried to get my attention. I didn't even notice that I'm already watching his parents for a while now. I almost forgot Daniel is still beside me. I smiled him. He sighed as if he was hurt. 8:00 nagsisimula tuwing umaga ang klase ko. 6 na oras ang klase ko ngayon saka malapit na matapos. Simple akong napasulyap kay Daniel nang bigla itong tumayo. Ibinalik ko rin ang tingin sa monitor, dahil sa professor na nagkaklase. Bukas ang camera ko kaya hindi ko magawang tignan siya ng matagal. In my peripheral vision, I saw him signal that he will go out. I smoothly gave him a nod, without glancing him. Lumabas na siya saka matapos ang mahabang minuto, hindi pa rin siya nakakabalik. Inayos ko ang mga gamit ng matapos ang klase saka tumayo na. Naglakad ako palabas saka maingat na bumaba ng hagdan, habang nakahawak sa handrail. Nang makarating sa malawak na sala, nagulat ako nang madatnan si Daniel and Dave na nag-uusap. Parehas silang nakaupo saka magkaharap na tahimik na nag-uusap. Ngayon ko lang muling nakita si Dave kaya hindi ko maiwasan makita ang mga pinagbago niya. Even with my distance, I can see how much he changed. He's the one I'm comfortable with, since he has a light aura than Dave. But that light aura has no longer with him anymore, I can feel it. He looks darker than before. Hindi ko na maiwasan ang maging kuryoso sa dahilan kung bakit siya nagbago. Ang alam ko ay may hinahanap siyang babae, hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap. Sa narinig ko sa Donya, ang babae raw ang dahilan kung bakit, halos tumira na si Dave malapit sa ilog dati. Kuryoso ako kung sino ang babae na iyon, dahil posibleng kilala ko o nakita ko na sa ilang taon na pagtira ko rito sa hasyenda. Walang alam ang Donya sa pangalan ng babae, pero tiyak ako na alam ni Daniel sa kanidon iyon, pinipili lang na hindi sabihin sa ibang kadahilanan. Napatingin siya sa akin nang siguro'y naramdaman ang matagal na pagtitig ko. Kumabog ang puso ko sa kaba saka pilit ng ngumiti. Napatingin na rin si Daniel sa banda ko. Kumusta na? Mahinang sabi ko saka naglakad palapit sa kanila. Aalis rin ako pagkatapos kong bumati, dahil alam kong may seryoso silang pinag-uusapan. Hindi tatagal si Daniel dito sa baba kung hindi importante ang isang bagay. He greeted me and I greet him back. It's just a greeting, and I can already see how much he changed. Saktong dumaan ang mayordoma galing sa labas saka naglakad na patungo sa kusina. Nang makita ang magkapatid, tiyak kong maghahanda siya ng merienda saka tutulong ako, iyon ang sinabi kong dahilan para makaalis. Sinubukan akong pigilan ni Daniel pero nagpumilit akong tutulong. Wala rin siyang nagawa sa huli. Nang matapos ang paghahanda, pinigilan ko ang mayordoma na huwag munang ihatid ang pagkain sa kapatid. Hindi pa sila tapos mag-usap saka kung agad ko iyong ihahatid, tiyak na itatabi ako ni Daniel sa kanya, dahil alam niyang wala na akong magiging palusot na gagawin. Umupo ako sa stool habang nasa harap ang hinandang pagkain. Lumabas na ng kusina ang mayordoma, dahil may tatapusin pa raw siya sa hardin. Labas-pasok ang mga kasambahay sa katahimik na nagtataka sa tuwing nakikita ako ritong mag-isa.
Nang makabalik ako sa mansyon, halos bago na lahat, ang mga kasambahay. Hindi ko alam ang rason kung bakit pinalitan. Napaigtad ako nang may biglang humawak sa baywang ko. "What are you doing here?" Mahinang tanong niya. Nilangon ko siya saka umiling. "Tapos na kayo mag-usap." His eyes sharpened for a bit, before he nodded. He knew what's the reason why I'm here, but he chose not to say anything. Nanatili lang ng isang gabi si Dave sa mansyon saka muling bumiyahe pabalik ng Maynila. Hindi pa ba nahahanap ni Dave yung babae? I looked upon him. We're now in bed, naked under the sheets. He combed my hair gently as he answered. Yes. Sa hasyenda rin ba yun nakatira? Paniniguro ko. Tahimik siyang tumango, mapupungay akong tinignan. Ano bang pangalan? Baka kilala ko. Why are you asking? Wala lang, baka kilala ko, kibat balikat na sabi ko saka nag-iwas ng tingin. Charlene. Napabalik ang tingin ko sa kanya. Ha? That's her name, he said seriously. Natahimik ako saka hindi agad nakapagsalita. Wala akong kilala na ganoon ang pangalan na nakatira malapit sa ilog. Hindi ko ata kilala, mahinag sabi ko habang nananatili pa ring nag-iisip. She's the daughter of Manolo, he said without hesitation. Mabilis akong napatingin sa kanya nang marinig ang pamilyar na pangalan. Umawang ang labi ko, hindi makapaniwala. Nakita ko na iyon. He raised a brow in curiosity. Tumanggo-tango ako, nakumpirma na kilala ko nga ang tinutukoy niya. May anak si Manolo na nagtatago sa gitna ng gubat, hindi ba? Kumunot na ang noo niya, mas naging kuryoso na kung saan nanggaling ang mga sinasabi ko. Tumango siya. Siya nga iyon. You know her. Personally, hindi. Pero matagal ko nang alam na may nakatira sa gitna ng gubat. Isang beses ko pa lang siyang nakita. Isiniwalat ko ang una naming naging enkwentro. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman galing kay Daniel. Noong una naming pagkikita, halos tumakbo siya nang makita ako, kahit wala naman akong gagawing masama. Kaya hindi ko alam kung paano nangyari, ang sinasabi ni Daniel na gusto ng kapatid niya ang hinahanap na babae. Hindi naman siguro hahanapin ni Dave yung babae kung wala lang para sa kanya iyon. Paniguradong may ibang malalim na rason. I need to say something. Napatingin ako sa kanya nang magsalita siya matapos ang mahabang katahimikan. Ano? It's not good for your situation but then, I don't want to hide this from you, seryosong sabi niya na nagpakaba sa akin. Bumangon ako saka binigay sa kanya ang buong atensyon, bumangon siya sumandig sa headrest ng kama. Sabihin mo na, mariin siyang napapikit sa kanapailing, tahimik na pinagsisisihan kung bakit pa binuksan ang usaping ito. Ano, mas bumilis ang pagtibok ng puso ko. Kasabay ng pagtaas ng kagustuhang, malaman ang sasabihin niya. Habang tumatagal, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Kung papatagalin niya pa ang sasabihin, baka sumabog na ang puso ko. I found your mother, he said softly. Tumigil ang paghinga ko saka natulala. Ang mabilis na pagtibok ng puso ko ay bumagal, halos tumigil na. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman, halos hindi ko may proseso. Don't be worried about this, she's okay. I'll handle this. Sa tagal ko nang gusto na malaman ang kinaroroonan niya, halos hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Daniel. Mahabang panahon kong ginusto na marinig ang ganoong klaseng balita. Totoo, nabasag ang boses ko. I beat my lower lip to stop my emotions from exploding. He holds my hand as he gently kissed the back of my palm. Yes, he answered while staring me. Even when he confirmed it already, I still can't feel the relief. Gusto kong makaramdam ng ginhawa, pero parang hindi iyon mararamdaman hanggang sa hindi napapatunayan na totoo nga. Tinupad ni Daniel ang pangako niya na siya ang maghahanap kay Mama. Ang laki ng pasasalamat ko, sa punto na hindi ko na alam, ang gagawin kung paano iyon matutumbasan. Matagal akong nakatulog kaya ganoon rin natulog si Daniel. He's always like this, he will never close his eyes while I'm still awake. Maaga akong tumakbo sa banyo para magsuka kinabukasan. Kagaya ng mga nakaraang araw, ganoon lang ang naging daloy ng araw ko. Maya't maya akong natutulala na hindi ko na namamaliin. Walang eksaktong araw kung kailan kami makakapunta kung nasaan si Mama.
Sa sitwasyon ko, kailangan pang itanong sa doktor kung maaari pa ba akong bumiyahe, lalo na't malayo ang lugar kung nasaan si mama. Walang silbi ang paghahanap ko sa Maynila, dahil wala naman pala roon napunta si mama. Pero ang nakita ko noon sa isang parke, may maliit na puwang sa puso ko na nagsasabi na siya nga iyon. Kahit na ilang oras kaming naghanap ni Isaac doon at wala ring natagpuan. Nasa Legazpi, Albay si mama, ayon kay Daniel. Natagalan lang sa paghahanap, dahil paiba-iba ang ginagamit na pangalan ni mama sa kapal ay patlipat ng probinsya. Natutulala na lang ako sa tuwing iniisip iyon. Wala akong alam na rason kung bakit niya ginagawa ang ganoong klaseng pagtatago. Maliban na lang kung alam niyang may naghahanap sa kanya. Wala naman siyang atraso sa mga Andres maliban na lang sa mga nangyari noon. Natigilan ako nang makonekta ang posibleng dahilan kagaya sa akin noon. Inakala kong may atraso ako pero wala. Maaaring inakala niya ring hinahanap siya para dakpin. Napailing ako. Kailangan ko na nga siyang makita para makausap. Habang tumatagal, paparami rin ng paparami ang mga katanungan ko. Kuminga ako ng malalim sa kayumo ko. Mariin akong napapikit sa kamarahang naisuklay ang buhok. Ayokong ma-stress tungkol dito pero hindi ko maiwasan. Kahit saan ako tumingin, ang tungkol kay mama ang naiisip ko. Naramdaman ko ang pagtabi ni Daniel sa akin. Marahan niyang kinuha ang ulo ko sa pagkakayuko saka isinandal sa balikat niya. You look stressed. Don't be worried about it. Tumingin ako sa kanya saka hindi nagsalita. Kahit na hindi ko sabihin, alam niya ang nararamdaman ko. Sensitibo siya sa akin hindi manhid sa mga nararamdaman ko. Kung may manhid man sa amin ay ako iyon. Hindi ko agad nalalaman ang mga nararamdaman niya kung hindi niya ipapakita. Masyado siyang magaling magtago ng totoong nararamdaman. I'll take care of this. I'll do everything for you to see your mom. Tumango ako saka hindi maitatangging gamaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos namin mag-usap, sunod-sunod na tao ang tinawagan niya. Nakaupo lang ako roon saks pinanood siyang seryosong nagsasalita. Nang maghapunan, naroon ang Don St. Donya kasama si Nathalie sa hapag. Bahagya pa akong nagulat nang malaman na may alam, ang Don saka Donya tungkol sa paghahanap kay mama. Nang matapos kumain, nagpaalam ang Don na kakausapin si Daniel sa library. Kaming tatlo na lang ang naiwan sa hapag at tahimik na nag-uusap. Mahinang tawag ni Nathalie. Napatingin ako sa kanya kasabay ng paglingon ng Donya sa pwesto niya. Maayos na siya kaya nagdadalawang isip ako kung magtatanong pa ba ako tungkol sa nangyari sa yate. Pero sa huli, pinili ko na lang ang hindi ungkatin sa tuwing nag-uusap kami. Why, anak? Tanong ng Donya habang sumisimsim ng wine. I want to transfer to Manila this school year. Why, anak? Tanong ng Donya habang sumisimsim ng wine. Muntik niya nang maibuga ang iniinom dahil sa sinabi ni Nathalie. Nanatili ang mata ko sa kanya. She's confident from the way she said it. Mukhang matagal niya nang pinag-isipan saka pinagplanuhan. Ang plano ay sa kolehiyo pa siya luluwas ng Maynila para roon mag-aral, kaya medyo nakakagulat na nag-aya na siya ngayong taon luluwas. Are you sure? I mean that's a good thing. Hindi na nagsalita si Nathalie saka pinanood lang ang ina nagulat pa rin sa kanyang sinabi. 2 araw ang itinagal bago napagplanuhan ang pagpunta ng Albay. Ginaisang ako ni Daniel ng madaling araw para makapunta na sa lungsod. Bahagya ko pang ikinagulat nang makitang nasa sala ang Donya sa kakalmadong nakaupo. Send my regards to her, please, aniya bago kami makaalis. Tahimik ang daan kaya maikli lang ang naging biyahe. Pumasok ang sasakyan sa isang parking lot ng pinakamataas na hotel dito sa lungsod. Ba't tayo nandito? Tanong ko ng makababa. May isang staff ng hotel ang sumalubong. Malapad ang ngiti niya nang tignan kami at bumati. Daniel holds my hand as we walk towards the elevator. Nasa unahan ng staff saks nakasunod kami. Nang makapasok, siya ang nagpindot ng floor sa hotel. Is everything settled? Yes, sir. Nasa taas na po. He pulled me closer to him. I looked upon him. He looked down immediately. Umiwas ako ng tingin. Bumukas ang elevator saka sumalubong ang malamig na simoy ng hangin galing sa rooftop. Akala ko'y normal lang iyon, dahil sa maaga pa pero nang maaninag ang helicopter, nalaglag ang pangako. Dinaka ako ni Daniel patungo roon. Agad kong nakita si Samuel na nakakunot ang noo sa baba ng helicopter.
You, moron. You should pay me double, mura niya kay Daniel. Daniel chuckled. Make it triple. Let's go. Eksperto siyang umakyat saka inabot ang kamay sa akin para tulungan ako sa pag-akyat. Umawang ang labi ko nang makumpirmang iyon nga ang sasakyan namin. Narinig ko ang pagtikhim ni Samuel saka pumasok na sa kabilang bahagi, siguro ay siya ang magiging piloto. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang kanyang kamay. Walang hirap niya akong nahila pataas. Hindi ba to babagsak? No. Kung si Daniel lang ang sasakay, siguradong ibabagsak ko to, singit ni Samuel. 2 oras ang lumipas nang lumapag ito sa isang rooftop. Hanggang doon na lang si Samuel, iba na ang magiging piloto ng huling sasakyan namin, na helicopter na maghahatid sa amin sa Legazpi. Bumaba kami galing sa rooftop para sandaling mag-almusal. Tahimik rin ang restaurant nang pumasok kami, mabibilang lang ang mga customer na naka-dine in. Alam ba ni Mama na pupunta tayo ngayon? He looked me. No, do you want me to tell her? Nag-iwas ako ng tingin sa kaumiling. Huwag na, baka aalis na naman, mahinang sabi ko sa kapilit na ngumiti. She wants to see you too, he said softly. Muling bumalik ang tingin ko sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Totoo. He smiled and nodded. I didn't bother to tell her, because I thought you were planning to surprise her. Ilang beses kong pinag-isipan ang mga tanong na gusto kong sabihin sa kanya, kung pwede lang ilista sa isipin ay ginawa ko na. Pero ngayon na patungo na kami roon, halos wala na akong maalala. Ang gusto ko na lang ngayon ay ang makita siya. Tanghali na nang makarating kami sa isang hotel sa Legazpi. Nakaramdam ako ng hilo kahit na 4 na oras lang ang biyahe. Kumuha ng isang kwarto si Daniel para makapagpahinga man lang kami kahit sandali. Nahihilo ako, para hindi ako masuka, kailangan kong matulog. Umupo ako sa gilid ng kama, dahan-daang nahiga. Pinanood ko siyang haburin ang kanyang puting t-shirt saka tumabi ng higa sa akin. Dahan-dahan kong ipinikit ang mata nang dalhin niya ako palapit sa kanya. Matutulog lang tayo, mahinang sabi ko nang maramdaman ang paggapang ng kamay niya sa dibdib ko. He chuckled. Of course. Idlip lang ang plano ko, pero hindi ko inakalang aabot ako ng 4 na oras sa pagtulog. Pababa na ang araw nang maggising ako. Pagbukas pa lang ng mata, si Daniel agad ang nakita ko. It looks like he's watching me while I'm sleeping. Mabilis kaming kumain sa baba ng hotel bago umalis. Paglabas ng hotel, sinalubong kami ng isang staff para iabot ang susi ng isang puti na kotse. Inalalayan niya ako papasok bago umikot para makasakay sa kabila. Nasa labas ang tingin ko buong biyahe. Mabilis akong nahilo sa mga ilaw ng sasakyan kaya pumikit na lang ako. Saka ko lang naramdaman ang malakas na pagtibok ng puso ko, mabagal pero malakas ang bawat pagtibok. Minsan naiisip ko kung normal pa ba ito. We're near. Napamulat ako matapos ang 10 minuto na pagpikit dahil sa sinabi niya. Tumingin ako sa labas saka nakitang gabi na. Ang kaninang mabagal na pagtibok ng puso ay bumilis na. Ramdam ko ang pawis na namumuo sa kamay ko dahil sa kaba. Alam kong kahit anong subok ko, hindi ako makakalma. Gusto ko na siyang makita pero natatakot ako. Natatakot ako sa kadahilanan na baka pagkatapos nito, hindi ko na siya makikita. Ang sabi ni Daniel ay hinahanap din ako ni Mama pero sa katotohanang nagawa niya akong iwan noon, parang ang hirap ng paniwalaan. I want her to stay by my side and assure me she will never leave me again. I used to be okay with her ignoring me every day because I assumed she would always be there for me. As long as she's with me, I thought it would be fine. But, after all the happenings, I'm not sure if I'll be contented again with how she treated me before. I've yearned for her love and attention for years. 4 months, I was terrified and had nightmares every night. Walang tao sa tabi ko sa mga panahon na iyon. Walang ibang nakakarinig sa mga iyak ko tuwing gabi. Minsan hinihiling ko na sana kung pwede lang, hindi na sana nawala si Papa. Noong unang araw na wala siya ay ang unang araw din na nawala, ang dating trata ni Mama sa akin. I don't want him to suffer from his illness, it's just that, I wonder that maybe if that didn't happen, I'm not going through this kind of suffering. Bumagal ang takbo ng sasakyan kasabay ng pagtingala ko.
Pumagal ang paghinga ko nang makakita ng anino sa ilalim ng hindi kaliwang poste. Nang inig ang kamay ko nang agad iyong nakilala. Nakasandal siya habang nakayuko sa ilalim ng poste. Mukhang kanina pa nakatayo sa naghihintay, hindi man lang napansin ang sinasakyan namin. My heart beats painfully because of the scene. I softly cover my mouth to hold a sob. He drew me in for an embrace. I cried on his shoulder non-stop. Kahit gusto kong kumalma, hindi ko nagawa. He knew how much I tried to calm myself but couldn't. Bumaba siya ng kotse saka umikot patungo sa pintuan ko. Yumuko siya, bakas na sa mukha ang tahimik na pag-aalala. Gusto kong lumapit. He nodded curtly and smiled. Go on. Pero natatakot ako, muli kong tinanaw ang pwesto niya. Baby, she's your mother. She's waiting for you too, he said gently. Inalalayan niya akong makalabas sa sasakyan. Nararamdaman ko na ang panginginig ng binti, halos manghina na. He dried my face as my gaze remained on her position. Sinikop niya ang buhok ko patungo sa likod. Go, he whispered after a long while. Tumango ako saka naglakad na patungo roon. I'll wait for you here. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Tahimik saka madilim ang daan, tanging ang kinatatayuan lang ni Mama ang may ilaw dahil sa poste. Bumagal ang paghakbang ko nang makitang may lumapit sa kanya. A tall, muscular man, in a police uniform approached her. I was expecting him to arrest her, or something, but the way he politely held her elbow, had my jaw hanging open. May sinabi siya kay Mama na hindi ko narinig. Tumango si Mama sa kaakmang tatalikod na nang napasulyap sa banda ko. Nanigas siya sa kanan lalaki ang mata na nakatingin sa pwesto ko, hindi makapaniwala. Napalingon na ang pulis dahil sa hindi paggalaw ni Mama. Sarah, may kung ano sa puso ko ang nabasag nang marinig muli, ang boses niya matapos ng ilang buwan. Mama, tawag ko sa basag na boses. Bumuhos ang luha ko. Malalaki ang hakbang siyang lumapit sa akin sa kaniyakap ako. Ramdam ko ang matinding panghihina ng tuluyan na akong nasa loob ng bisig niya. Kumigpit ang yakap ko sa kanya. Sinubukan niyang tignan ang mukha ko pero dahil sa higpit ng yakap ko sa kanya ay hindi niya nagawa. She said her apologies and I don't know how to respond. Wala na akong pakialam sa mga nangyari noon, ang tanging gusto na lang ay ang manatili siya sa tabi ko. Umiwalay siya sa yakap saka tinignan ako. Sa kaunting ilaw galing sa poste, nakita ko ang pamamasa ng pisngi niya dahil sa luha. Patawarin mo ako. Tumango ako. Sinubukang magsalita pero walang boses na lumabas. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa bahay na tayo. Tumango ako sa kanilangon ang kinaroroonan ni Daniel kanina. Naglalakad na siya patungo sa pwesto ko. Malapit lang ang bahay na sinasabi ni Mama, ilang metro ang agwat ng mga kabahayan kaya medyo malayo ang bawat distansya. Tahimik na nakasunod si Daniel ang kasamang pulis ni Mama kanina. Ngayon na sumusunod siya, agad kong nakuha na posibleng nasa iisang bahay lang sila. Hindi ko alam kung ano ang rason sa posibilidad na iyon. Pinuksan ni Mama ang malaking gate at naglakad para buksan ang pintuan ng bahay. Pasok. Pumasok ako sa kasinuri ang tingin sa bahay. Halos magkasing laki lang ang bahay na ito sa bahay namin sa hasyenda. Umupo ako sa isang sofa na nasa maliit na sala. Kumain na ba kayo? Tumango ako saka napasulyap kay Daniel na nakatayo sa hambo ng pintuan, tahimik na kausap ang kaharap na pulis. I've never seen him before, kahit noong nasa hasyenda pa. He's tall and dark. Gusto kong malaman kung ano ang koneksyon niya kay Mama. Lalo na't mukhang magkakilala pa sila ni Daniel. Napatingin ako kay Mama nang bigla siyang tumikim. Natawa ako nang bigla siyang umiwas ng tingin. Alam kong may koneksyon siya roon pero hindi na ako mang-uusisa pa. Tahimik na umalis si Daniel kasama ang pulis. Ikakasal ka na pala. Hindi agad ako nakapagsalita. Umawang ang labi ko, walang alam kung saan niya iyon nalaman. Kumusta ang apo ko? Uminit ang pisngi ko. May plano akong sabihin ang tungkol sa sitwasyon ko, pero hindi ko alam na may alam siya tungkol dito kaya hindi ko maiwasan ang mahiya. Para akong nakalutang habang pinapayuhan niya ako, tungkol sa pagbubuntis ko. Alam kong sinusubukan niya lang pagaanan ang pakiramdam ko, matapos nang nangyari kanina sa pamamagitan ng pag-uusap namin sa sitwasyon ko ngayon. Hindi nagtagal, hindi rin naiwasan ang pag-uusap tungkol sa mga nangyari noon.
Wala na akong pakialam sa mga bagay na iyon pero, alam kong kailangan pa rin iyong pag-usapan para parehas kaming malinawan. Patawarin mo ako, mahinang sabi niya. Ayos lang, Maria. Umiling siya saka mapait na ngumiti. Nagawa kong iwan ka para lang damhin yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ako nakasagot. Agad niya ring dinugtungan ang sinabi. Binalikan kita pero wala ka na. Hinanap kita. She glanced at me full of pain and regrets. Kinagat ko ang labi, yumuko. Binalikan niya ako pero wala na ako sa bahay, habang hinahanap ko siya ay hinahanap niya rin ako. But maybe it's really meant to happen. Araw-araw kong sinisisi yung sarili ko kung bakit ko nagawa iyon. Patawarin mo ako. Pilit akong ngumiti sak, hinawakan ang kamay niya. Ma, pinatawad na kita. Tumango siya saka nag-iwas ng tingin dahil sa pangangilad ng luha. Alam ko ang mga pinagdaanan niya. Nag-iba ang pananaw ko sa mga nangyari, simula noong malaman ko galing mismo kay Donya. Tahimik akong nakinig nang buksan niya ang tungkol sa mga nangyari noon. Sa ilang taon, ako yung karelasyon, ako ang pananggakwan. Kaya paanong siya yung pinakasalan? Mahina na sabi niya. And when I dare to ask for closure, alam mo ba ang sabi ni Arman? He loved me but it's not strong compared to his feelings for Anna. He apologized. And he wants me to be happy and in peace. Umiling siya kasabay ng pagbuhos ng mga luha niya. She looks vulnerable, and in too much pain now. She might look tough but she's suffering inside silently. Sa mga nakalipas na taon na kasama siya, kailanman hindi pumasok sa isip ko, ang mga pinagdaanan ni Mama kung bakit ganoon na lang ang naging trato niya sa akin. Pero hindi ko yun magagawa dahil wala na ang papa mo. And it haunts me every night, knowing your father surrendered himself to me. Hindi niya deserve yung tira-tirang pagmamahal na binigay ko. Niyakap ko siya nang nagsimula na siyang humikbi. It's too late for me to realize that I do really love him. Every time I see you after his death, I can't help but feel guilty. You reminded me of your father, Sarah. Tumango ako, naiintindihan na kung bakit naging ganoon ang naging trato niya sa akin. She didn't leave because of the Andres, but because she's guilty about my father, I just realized. Natahimik siya saka pilit pinunasan ang kanyang luha. Kahit na halatang lugmok na, pinipilit niya pa ring maging maayos sa harapan ko. Kapag maayos na ako, gusto kong tutukan ka. Gusto kong bumawi. Ngumiti ako saka tumango. Hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman ko dahil sa sinabi niya. Natahimik kami ng mahabang minuto. She combed my hair as she stared me dearly. Gabi-gabi akong naghihintay sa labas, nagbabaka sakaling dadating ka, she whispered. Umawang ang labi ko dahil sa kanyang inamin. Iyon ang rason kung bakit ko siya nadatnan sa ilalim ng poste. Hindi ko napigilan ang magtanong kung bakit papalit-palit siya ng pangalan, habang palaipat-lipat ng lugar. Hindi siya agad nakasagot pero sa huli, nalaman ko ring hindi tungkol sa mga Andres ang dahilan niya. Tungkol sa kasama niyang pulis kanina ang dahilan. Hindi na ako nang usisa pa, dahil bakas na hindi siya komportable sa ganoong klaseng usapan. I'm sure something is going on between them. From the way he held her elbow earlier, I know what's the hidden message of that gesture. Alam ko dahil ganoon rin ang paghawak ni Daniel sa akin. Ma, bakit? Galit ka kay Don Arman? Sandali siyang natahimik bago nakasagot. Kinagat ko ang pang-ibabang labi. Anak ng Don si Daniel, sabi ko. Mahina siyang natawa kapag kwan ay sumeryoso. Malaki ang pagkakaiba ng mag-ama, Sarah.